Kasi ito yung treasure iti Pilipino. Iti Pilipinas, iti may sa kalagiti, awan mo na, iti or awan, iti home for the aged na. Just like other countries, may home for the aged sila. Because we Filipinos, our social security is our family. Iti pamilya tayo, hindi social security tayo. Oray mo pimpiman, oray mo maririgan, oray mo lumakat, lumakay, ikarigatan tayo maaywanan. Nagkaroon ng buridad ka, obligado masikat. Mga iwan ka, no? Sila nagati buridad nito, iba naman tayo, amen? Mga people, mga kapareho kong mga buridad, kung naan nga tayo kanti obligado, kada tayo hindi makikadwa, kada pa na ingat unod. So, our family is our social security. Now the Lord described His church, the iglesia na, as a family. First, as a body of Christ, but secondly, kuna na it is the family of God. Dati ka tumakdag tayo namin, if you have your Bibles with you, please open with me in Galatians chapter 6. Must work for the good of all, especially for those who belong to the household of faith. Heavenly Father, we thank you for you have placed us in this family, in this local church. At matikas ta po, Diyos, hindi kami nga tumakad. Agyaman kami nga po, Diyos, pinanunod mong nakastory iti design iti iglesia. Not just an organization, not just a gunglo, but it's actually your body and your family. It is my prayer na maawatan mo natin yung insight at pangalan nga po, Diyos. Matikas tagat ay attend me iti local church where we belong. We grow together and we rise in faith together. Malandayaw ka, let the preaching of your words continue to resonate in our hearts. Your Holy Spirit will speak to us even as we ponder on your words and your goodness. In Jesus' name, amen. Therefore, as we have opportunity, let us do good to everyone, wala na aking translation, especially to the family of God. No adda iti opportunity tayo, agaramid tayo tinaimbag nang nangrona, alagiti pamilya ni Apo Diyos. Especially to the family of God. Kaludsod ko rin ito, kas ano nga makabilang iti pamilya ni Apo Diyos? How can a person be joined to the family of God, to belong to the family of God? Kung kayo po nag-membro ni fraternity, alam ni fraternity na iti barkada hindi nga magic group. Talagang nagrigat din kaskasana ka na pala, pinadal-padal na isuda. Yung nakasama na sila, padal na. Padal na, bahon na, nagtaray-taray na kasisitan. Grabe yung initiation na ginagawa sa mga pasok sa fraternity. May mga barkada ko dito, nandito pa sila ngayon. Kung kayo po nag-membro ni Tamco, bayad ka. Dapat mayroong referral ka, bayad ka. Kung gusto mong sumali sa mga club, you have to pay. You have to pay the 1 year, or sumunod ka, ayaw ka, bayad ka. How about when we join the family of God? Kasi ano tayo mamaibilang iti pamilya ni Apo Diyos? Kung may bilang tayo, pamilya tayo dito ka, may bilang ka nga pamilya by birth. Kung nayanak ka din ng pamilya, kabilang ka doon. Same is true with the family of God. It is by birth. It is by birth. John chapter 3 verse 3 ko na, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Tatalog na hindi ka born again. Born again is not a religion. Ang religion ni born again kakamusta. It is a state of your spirituality na may anak ka ulit. Pag tinanong ni Nicodemus, how can a man be born again when he is old? May anak pa rin na debdeba na 20 po. Kasi may anak natin. Kapag sublikin ni mama na, tapos may anak man na. Kung na po, so you do not understand, Nicodemus, just like the winds. Wind niya hatayo mo, no nagapuanakin mamanana, as tamot itonggal may sang mayanak ti Espiritu. It is by the Spirit that we are born again. Gamin na tayo kayo Espiritu tayo. Maawan ka di punto nga pamati, awan ni sa Kristo kay kanatay. Atay ti may isang taong awan ni Kristo. Kito na tayo, masapol ng mayanak manan. Bukan nakabay mo masapol mayanak kamanan.
born in the Spirit, not in the flesh, but in the Spirit. John chapter 1, verse 12 to 13. Kasi ko na. Basahan tayo niyo outside. To all who did receive him, he gave them the right to be children of God. To those who believe in his name, who were born not of blood, or of the will of the flesh, or of the will of man, but of God. It is not by the will of man, it is not by the flesh, it is not by blood, but by the will of God. Amen. So is everyone who is born in the Spirit? To all who did receive him and believe in him, he gave them the right to become children of God. Iti kalintagan nga mangarami tira tayong magbalin nga anak ni Apo Diyos. Umuna, it is the will of God. No matter response si tao, you have to believe and you have to receive Jesus Christ in your life. Amen. Yan din ang sinasabi actually sa Galatians chapter Pagpagalan dito nga, for we are all sons of God through faith in Christ Jesus. Amen. Ang balin tayo ano nga ang anak ni Apo Diyos, babalandihan nga ti panagisali ti HCIM. Oray simbahan mo amin nga simbahan, no awan ni pudto mapangmatin, panang awat mo, panang tignay ni Apo Diyos king ka, haan ka nga kasali ijay pamilya ni Apo Diyos. Now, the family of God, the duwa nga structure na. The universal family of God, and also the local church, it is also considered the family of God. Isa pa man ito, everyone who put their trust and faith in Christ, kan maisali ni pamilya ni Apo Diyos. Ang amin matitisa nga lubungan, nga mamatikin ni Kristo at kakabsan pa yun ni Kristo. Amen. Pagkitanong nga sa katabi, mauawatan. I love this family of God. Agrugitan dyan, kasi ano tayo magbalin nga, pamilya ni Apo Diyos. It is by birth. Dito di ba isa na mystery nga, kung ano kasanumot lang. Diyan talaga ang detail nga proseso na, I know that a man should put his faith in Christ. Among ka di ba isang tao masapot na mamatigin sa Kristo, ngano kas ano nga matignay deta, kas ano nga mabalbaliwan, kas ano nga talaga nga ma-born again, a person who loves sin, a person nga kung naman talaga nga ang aming tikalokwan, ganda mga mayanak mabalugot ko na, I don't like to sin anymore. I want to follow Christ. Hanggang mo, kasano nga mapasama ko yan. But it is my prayer that the Lord will transform. And adukuman ni mayanak dito ay iti Espiritu. Amen. Galatians chapter 6 is all about sharing the burden of one another as fellow believers of Jesus Christ. Doing good, especially to the family of God. Kaya thankful ako na family ang pinili ni Lord na title ng kanyang iglesia. O natatayhan nga basta samahan ng mga gwapo, gentlemen, organisasyon. Nung kunala kami nga family in its purest form, ako mo di, background family tayo, baka mabalin nga distorted iti konsepto iti pamilya. Pero jay purest form iti family, dahito iti adangay iti kuana emotional connection. Amo tayo nga dati mutual love, dati concern for each other. Amen. Pakitanong nga sa katabi, concern ka ba sa akin? Pag sinabi natin na family of God, it goes beyond color, culture, tradition, awan di Amerikano, awan di Pilipino, Koreano, walang maitim, walang maputi. It goes beyond our differences. Walang mayaman, walang mahirap, walang naka-eskwela, walang hindi. Yun ang sabi sa Galatians chapter 3 verse 28. You are all one in Christ. There is no Jew, there is no Greek, there is no male or female, for you are all one in Christ Jesus. Amen. Alati kanta hindi nga, I love this family of God, so closely knitted into one. Amen. Kasi kantaranan ko we really become one in faith and one even in the family of God. Dating ang mensahe, it's really my prayer na
ipasabuhay tayo, na makita tayong pamilya gayam, dati sinurot tayo. The HCIM gayam is a family. Pag-sabi sa katabi, we are family here. We are family here. Hindi lang basta sa eskwelahan nga, organisasyon na sinurot. It's a spiritual family. And I'm praying and hoping that you will consider me as your brother. You will consider each and every one of us as brothers and sisters in Christ. And we will protect, we will thrive, and we will grow, we will rise in faith as a family, even in our small community dito. We need to love the family of God. Tapos kami din Thanksgiving din, anniversary. We need to love the family of God. Apay, sa ako nga yatanda di pamilya niya ako Diyos, family ang kinabibilangan tayo. Umuna, family actually din ako, family. Umuna, mabuti pang mami. Because in here, we grow in faith. It is where we grow in faith. Hindi ko alam kung nag-grow tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Pakitignan nga nung katabi kung nag-grow. Nag-grow ba? Kasama mo? Hindi na sa height, sa faith mo lang tayo. Nagpatanggan, umabot ka 20. Huwag mo nang pangarapin na tatangkad ka pa ng... Pero si Manny Pacquiao nga, hindi na tumakal, di ba? Si Chavez Simpson nga, kung gatama namin nga pangpatayag. Pakisabi sa katabi, okay na yung height mo. We grow in faith. It is where we can grow in faith. There is no institution, awan di talagang institution other than the church, where the Word of God is intentionally taught. Tapos dumanggal din pamati. Sa school, although meron tayong subject na religion, iba pa rin. At iba talaga. Pang information lang, hindi siya transformative. May susuro lang, may bagbaga lang. Kung saan nga talaga nga may dikdik, hanggang may isurunod na nga talaga. Dito in church, we not only encourage people to faithfully obey the Lord, but also to be boldly in their declaration of their faith and testimonies to other people. Amen. Dito iglesia, open the Bible tayo, mabasaan tayo. Haan nga may ipaharit ka kabsat. Libre pang magtanong kay pastor, samok sumbat na. At sa mga elders ng church. Actually, I commend yung mga nagtatanong sa akin personally, especially sa Word of God. At datin na mga basta medyo malikutan ang ni pastor. May mga kasama na dito sa church na nagtatanong. Nagtanong, damag kayo ng kanya kakabsat. Haan na sa bali di pagdamdamagan nyo. Kabaka nyo sa murid, di pakanda ka na kayo. Against nyo? Pakisabi sa katalig, damag ka ng pastor. And we will study the Word of God together. Magtanong din tayo sa ating mga elders. I believe they are more than capable to explain the words of God to us. Open iti Biblia. Dito in church, pinupush din natin ang discipleship where we intentionally train and share the words of God. We keep on reminding each and every one of us to pray and seek the Lord. We do a lot of programs. Dagiting ang program, iti rason na apay nga program, kat nakasentro amin, di pa nagtakal, kaya di pa nagranay, iti pamati. Amen. It's really my prayer na dumaggal na dito at HCIM, we grow together in faith, not only with our facts and finances. Yung nang runa, kas kunakmanan, dumaggal tayo, di panamati tayo, kiniabot Diyos. Amen. But grow in the grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. And ang sabi sa 2 Peter. But you know, kahit walang iba ganito na pag-alaman ko na di pa nagdakal personally, especially with your faith, your character, your personality, personal, awan sinaop. Han kumabalin si ka nga isaop nga agrown na kat isaop ko si ka. Oreno niya bagat dito nga pangpilit, pangguyugoy. If you refuse to grow, if you refuse to learn, if we refuse to put into practice
the instructions that we are hearing awat lang. Yung sapay ko madanon ti upat nga tawan, 5 nga tawan ti HCIM kat majority kada tayo kat imabante kumamot ti pamati. Amen. Amen. Mabante tayo kumamatahan nga katayan niya grade 1 o grade 2. Kaya iti basic na pagdakkalan sa mas push ko, alam mo pa nakisimba, panagbasa ti Biblia. Amen. You go home, you ask the Lord, Lord, help me to read your words. Help me to seek you in my life and put to practice the isursurong iti Biblia. So we love this family of God because it's where we can grow in faith. May kadua, ito word nga asylum. Ito mo, asylum to, asylum. Letter A, other term ng refuge or shelter is asylum. It describes in the dictionary the asylum as a place offering protection, safety, and shelter. Personally, I love HCIM. I love this family of God because I know in HCIM I am protected, I am loved, I am accepted. I know my brothers and sisters in Christ will protect me, will fight with me, and for me. Amen. Ang mongay nga ada iti pagkamangam, ada iti tumarayam, ada pamilyam, ada spiritual family nga mabuli ka mag-encourage, mag-i-breaking ka. Yun ang ibig sabihin ng asylum. You can come and you will be protected. You know, tunggal may sakada tayo, masapol tayo iti spiritual refuge. Pagkasabi sa katabi, kailangan mo. Kailangan natin ng spiritual refuge. No matter how strong you think you are, no matter how on fire you think you are, iti pamating, tunggal may sakada tayo, masapol tayo iti pamilya ni Apo Diyos, if we are to survive and thrive in our walk in faith. Di ba ng Kristiyano at han nga Lone Ranger? Han nga dyan may saka lang na tumartaray. Katagyaman ang kinapo Diyos na ito i-design na. I-design the church to be a family where we can belong, where we can protect each other. Is ang design ni Apo Diyos. Nga community, not only for our faith, but also for our protection. Pagkasabi sa katabi, I will protect you. The family of God is supposed to be a shelter, a place of protection and safety. Saan nga lugar where you will be exploited, used, and mistreated. And this is a great challenge to each and every one of us ngayon, mga Kristiyano. Especially na talaga ni bisita tayo, palakpakan na talaga ni bisita tayo. Welcome to Home Church HCIM. Especially na talaga ni visitors, observers, na pumupunta sa ating pagpupulong. Kung minsan, doesn't look like us, do they feel safe when they are in our gatherings? Sabi sa Biblia, be kind to one another, be careful how you live, especially to the outsiders, bear one another's burdens. Kasi yung katabi mo kahit kumingiti yan, hindi mo alam bigat na lang dalahin yan. Pero pag isabi nga sa katabi mo, I will carry with you. Hindi nga yan carry burden. Pasoblang na hinga. Pasoblang na burden. Utang ko! Patas pa ka. I will carry with you. Makipagbagkata. Makipag-rignaangkin ka. Galatians chapter 6 verse 2. Yun ang sabi niya. Carry one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Carry one another's burdens. In this way, you will fulfill the law of Christ. Kasi kung manan, tisimbahan ko mga ikat na agbalin ko mga kasla, hospital. That anyone can come. Orean niya. Nagibat ka na yung mapagalup yung maalanganan nun. Awisan niyo, tisimbahan. Kasano na yung masuruan, kasano na mga ngat, kisasaw niya ako Diyos, lumanita yung matisuda nga awisan. Ure bagi na amin nga iro. Babairo, bisyoso, sugaliro, ure na sa iro na. Kabalin. Awisan talagang simbahan, papanawon talaga kita nga iro. Amen.
Jairo at ipapanawan lang ngayon sila. Oray no, una tayong awan sa awan ng laman na dito. Let us invite them, let us welcome them, let us show to them the love of Christ. Amen. It is in Bagumay should be a place where the wounded, the lost, the broken, the sick, the desperate would find rest, would find care, support, love, and forgiveness of God. Amen. Met the family of God. Pamilya ni Apo Diyos. I love this family of God. Pagkasabi sa katabi, I love this family of God. I love this family of God. Nagararag ko nga madanon tayo iti. Nuhan tayo kumay ni Apo Diyos. Oray, leta 30 years. Brother Darwin, 30 years. HCIM, 30 years. Anya nga tayo tsura tayo 30 years from now. Agdatayo pa yung ta, meron pa kaya sila Alexa, sila nabilang yung dedayaw kini Apo Diyos. Makiasawa kayo, makita nila ito, apo ko tayo, tigay anak tayo, madumadakal, faithfully serving the Lord together. Mamiyayari lang yan, numaawatan nila ito yung mensahe, I love this family of God, where we can grow in faith, and we can find a support, asylum. And the Lord is my refuge and strength. Sabi sa Psalms chapter 46 verse 1. The Lord is our asylum. He is our refuge. He is our strength. Kaya tayo din ang anak ni Apo Diyos, we need to reflect this character of God. Hantay ko may palubos yun, dati umay dito yung hantay yung hamong angutan ka, tingnan ito eh. Diba? Huwag saan natin hayaan na maging ganun yung attitude natin. Yung dati ko maligit ang taong we welcome everyone. We welcome everyone, especially if they are serious in seeking the Lord. Amen. Amen. At may isang pastor, may isang mega church di Amerika, ganawanan ni pastor. Ngayon, nag-hire sila ng pastor. So, yung pastor, kinuha naman niya, okay, I will be there on Sunday. Pero ito yung pastor, nag-disguise. Nag-disguise, isa lang ako. Nasabing piman, yung nag-reservoir war, yung gate, nagtakil na simbaan. Katawan ng panpansingking ko na. Ang diagro di service, simple na tayo suna. Introduce ni pastor, napansin nila bulbito, katula na, I don't feel like this is the family of God. Ang kumarita nga nito, kasla may isa na pamilya niya, sabay kumatahan, nagbalik niya kasi ito siya. Pero alam niyo po ba, na marami sa mga bumisita sa HCI ngayon. Kasi nag-feedback ako, kumuha ng mga feedback. Kumusta din? Joining us in worship today. Karamihan. Hindi lahat pala sa hindi karamihan. So ibig sabihin mo yung mga iba. Lahat sila, maganda dito yan nyo, we feel welcome. We feel welcome. Balik namin ma-welcome kami. Kahit hanggang nga dyan ay nuntungan. Kahit sampai kung matakasyagan ka na yun. Amen. We reflect this character of God sa ito. I love this family of God because we grow in faith. We have this asylum. And also, it's where we mature. Maturity. At napakalaki ang saklaw ng word na maturity. Tinitrace po natin yung word na family. So tapos ng FAM, maturity. Kaya naglawat scope ng word na maturity, pwedeng physical, emotional, mental, social, spiritual maturity. Pero sabi sa 1 Corinthians chapter 13 verse 11, sabi ng Apostle Paul, when I was a child, I spoke like a child. I thought like a child, I reasoned like a child. But when I became a man, I put aside childish things. When I was a child, sana na ubing ka, nagmundabundal mo, panagpantanunod ko, mas na ubing, panagrasarason ko, mas na ubing, ngam din na taunganan mo, nagkagarawag mo, tanan, as na po, nung nga nataunganan. Kaya lumang takabay mo nung nataungan. Nataunganan ba? Matured na ba? May ubing no, agkula-kula ida, no ubing ka, toddler, cute pa yan, agkula-kula ida, no ubing, cute pa yan. Ngam no, alisir, tagkularitan dito eh. Baka no, pang-uro na ang tito. Tadaralan. No lakay, tagkularitan, hindi na cute. Kung bata ang nakamamador, cute pa yan.
Pero kung matanda ka na, hindi ba matuto o walang gana, hindi na cute yun. Nakakakwan ng tignan yun. But you know what? Maturity in faith, maturity in character, maturity in your personality has nothing to do much with age. Amen. Marami na ako nakita na tumanda sila pero wala silang pinagtandaan. Saan na nag-mature in their character, in their personality, o hindi pa matida. Tanabutob da hindi. Yung mga makarabay na tanabutob. Nagbalik na na masters in criticism. Di mas din maklakay, hindi mabakit na ba, nag-doctorate na ba. Doctorate in complaints, criticism, judgmentalism. Maturity has nothing to do with age. O rin ang ubing ka, dapat nag-ubing ang makita mo nga mature. Di pa nagsasauna, pa nagpag-anunod na, pa nag-desisyon na, pa nagre-react na, mature. Pagkasabi sa kami, dapat mature ka na. Mature tayo, nag-mature tayo. Okay lang naman na may mga childish behaviors tayo paminsan-minsan. May mga ganun naman, nalata at dalot the child in us. But when it comes to, especially major decisions in life, at tayo mga agubing-ubing. Amen. Kasi ano makuna tayo mature kayo ng isang tao. Kasi parang sabi na mature na isang tao. Tiyo mo na pala mapang-gauge tayo dito. Galatians chapter 5 verse 22. Kaya dito muna tayo mag-gauge. Dito pa lang ito panglukodan tayo. Mature akong ba o ano saan? Ako na lalita, the fruit of the Spirit is love. Nga ba? Joy, peace, patience, kindness, goodness, faith, gentleness, self-control. O relative ba natin pag-base tayo? Kumusta na self-control ko? Kumusta na control ko at iniiwan ko? Gusto nga yung control ko, di ba nagre-react? Am I more gentle today than yesterday? Am I more patient today than yesterday? Am I more loving? Am I more... O relative ba natin pagbasahan tayo? Kahit makita tayo na mature tayo ano saan? Kasi hindi amin agapay na pag-maturan na kung naman ti amen. Amen. O saan mo pag-maturan na kita tuhan? Second Corinthians chapter 3 verse 17 to 18. Kaya na where the Spirit of the Lord is, there is liberty, there is freedom. At kaskitaan tayo ni Apo Diyos, kaya na verse 18. We all with unveiled faces are reflecting the glory of the Lord and are being transformed into the same image from glory to glory. This is from the Lord who is the Spirit. We are being transformed. At mature tayo from glory to glory. Amen. The goal of Christianity, the goal of coming to church, the goal of reading the Bible, the goal of prayer, katapno tigas ta, maging mas kawamis natin sa Kristo. In the way we speak, the way we think, the way we live, the way we... Kung saan natin agbiyan. Kaguna as we behold the glory of God, of Jesus Christ, mas makikita tayo sa Kristo, makikita tayo kung matigrasya na, iti compassion na, iti ayat na, iti panangpakawan na, kag umanda, kumamot, ito yung nagkalad tayo. Amen. Now, every Christian, tunggal may isang Kristiyano, should at least show a sign of maturity habang tumatagal. Amen? Amen. Kasi ko na I put away childish things. When I was a child, I reasoned like a child. When I grow up, I put away childish things. Hako ang kompleto the family that tuloy tayo dito Domingo. The family of God. At yun, iti pamilya ni Apo Diyos, ulit ito lang. Ikan na tayo iti adong na avenue, adong na space, where we can grow in faith, where we can mature, where we can be protected. At ikagaralag kung magmaymaysa tayo, ang titinulong tayo, as we continue to serve the Lord,
worship the Lord and bless the Lord. Amen. Amen. I love this family of God. I hope and I pray that you also do. Nahala nga basta nga, kumbaga basta extra lang, di pa nagbiyan tayo, iti simbahan, muna ti pamilya ni Apo Diyos, nang makita tayo nga, pamilya nga talaga, just like your family, na talaga nga alagaan, protektaran, may ayatam, we also consider the spiritual family of God, the HCIM, kung nakmanlangan to really, to be our family, that ayatan tayo matlaan, as di panagayat ni Apo Diyos kaya tayo. Amen. Amen. At yung muna, it's where we can grow in faith, we can find asylum, and mature as a person. So pakisabi nga ulit sa katabi, I love this family of God. Dati ka tumakdargaan ng kita. At bulay-bulayan tayo, dahil ito yung mensahe nga ng ganda ng tangal. Very simple, yet so basic. Ang daming mga simbahan ang nag-divide, nag-break, simply because yung mga tao ay hindi nila naintindihan, it's a family. Ang pamilya nito, na ayan tayo. Pagkararan ko, malating HCIM, ang tayo lang ang madanon into 5, 10, or 20 years. Paging ka nakalan natin ni Apo Diyos, we stay together, we grow together in faith, we protect and shelter one another, and we mature in our character, manag-serving at managdayaw ng Diyos. Bendito Ken, managparabo ng Diyos. We thank you for your words today. We thank you for your Holy Spirit is alive and well. Mamati kami, Apo Diyos, that you have divinely placed us for the letting of lugar. Tapos ta, Apo Diyos, hal kami lang ng mabindisyonan, but also become a blessing. And our life will be a testament. Our families will become a testament of your grace, of your love, and of your mercy. Nagkaralag niya ako, Diyos, nga bendisyon ng dating local church, local family where we belong. Tulungan titunggal may isa, tapos na makipagpasad kami, tapos na dumakil kami, di pamati. We will learn to protect and shelter one another. We will help and encourage one another to mature in their lives. Madayaw ka, Apo Diyos, madayaw ka. Dagiti nga sasaong iyawid mi, at kang kanayan mo ngay palagip, Apo Diyos, na saan kami nga agmay-maysa. You have placed us and you have given us this wonderful gift, a family of believers. At Apo, kung aming kadayaw, aming gloria, kayo panagyaman. In Jesus' mighty name I pray. Amen.